Ano nga ba ang epekto ng pagbaba ng key interest rate ng Bangko Sentral sa mga mamimili? Narito ang aming kasamang si Teresa Ridula para himayin ang mga pagbabagong ito at kung paano ito makakaapekto sa inyo. Teresa? Pat, gaya ng inasahan ng maraming ekonomista, binabaan ng Bank of Canada ang key interest rate sa 2.5%. Ang kauna-unahang pagkakataon na binabaan ang policy rate mula Marso. Itong interest rate po, ito ang nagdedetermina kung gaano kamahal mangutang. Ang policy rate, mas mararamdaman daw ng consumers partikular sa mga big-ticket purchases. Halimbawa ho, kayo po ay nagbabalak na bumili ng bahay. Siyempre, imo-mortgage nyo po yan at yung mortgage na yan, yung cost niyan ay naapektuhan po ng interest rate na sineset po ng Bank of Canada. Ganon din naman po kung kayo halimbawa bibili ng sasakyan at yun po i-finance ninyo. Ganon din po yung mga ibang bagay na kailangan nyo munang mangutang bago kayo makabili. Kagaya halimbawa ng mga furniture at saka ng mga ibang mga malalaki at mamahaling appliances. Ang mas mababang borrowing cost, itinuturing ng Finance Minister na malaking ginhawa para sa Canadians, pero tuloy pa rin daw ang trabaho. I think that's good news that we see the Bank of Canada lowering the rate. At the same time, we need to do more. Ayon sa Bangko Sentral, sinasalamin ng desisyong ito ang mas mahinang ekonomiya at humihina ring pressures sa inflation. First, Canada's labor market has softened further. Second, although there are still some mixed signals, on balance, recent data suggest upward pressures on underlying inflation have diminished. And third, with the removal of most retaliatory tariffs by Canada, there is less upside risk to future inflation. Lumiit din ang ekonomiya ng bansa sa 1.6% nitong second quarter. Sa pagbaba ng exports mula Canada, dala ng taripa ng Amerika. Ayon kay Maclim, tinatamaan daw ng trade disputes ang mga pinakamahalagang industriya ng bansa, including auto, steel, and aluminum industries. Chinese tariffs on canola, pork, and seafood, new U.S. tariffs on copper, and higher U.S. tariffs on softwood lumber will spread the direct impacts further. Bagamat sinusuportahan ng Bangko Sentral ang economy growth sa pagbawas ng rates, babala ng labor leaders sa federal government, iwasan ang spending cuts. Nang hindi mapalala ang kalagayan ng mga manggagawang, hirap na rin daw ngayon. We are at a critical moment. Workers are facing real uncertainty, and families and communities are under strain. And at this time, this government's decisions matter more than ever. And let me be crystal clear, this is the worst possible time for cuts. Ayon sa mga ekonomista, posible rin daw ang mas marami pang rate cuts, pero dagdag ng unyon. Kung walang mas mabuting investment sa mga trabaho at serbisyo, hindi raw sasapat ang key interest rate para maging stable ang ekonomiya. Pat. Salamat Teresa Ridula, nag-uulat mula Toronto.